Napansin mo rin ba na habang mas inaayos mo ang sarili mo, mas may mga taong parang hindi komportable sa'yo? Hindi naman nila sasabihin ng diretso, syempre. Minsan, idadaan nila sa biro. Minsan sa advice na parang concern. Minsan sa simpleng comment na kunwari, wala lang. O kaya mararamdaman mo na lang sa awkward na moment kapag napapansin nilang hindi ka na ganun kadaling maapektuhan, guluhin o paikutin. At ang totoo, may dahilan kung bakit ganito. Kapag ang isang tao ay nagsisimulang lumakas ang loob, may mga taong naiilang. Hindi dahil mayabang ka, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil ang taong marunong humawak sa sarili niyang isip ay hindi madaling sindakin, hindi madaling i-pressure, hindi madaling kontrolin gamit ang guilt, rejection o opinyon ng ibang tao. At sa mundong maraming tao ang sanay mabuhay sa validation, insecurity at tahimik na kompetisyon, ang ganitong klaseng lakas ng loob ay talagang nakakabahala para sa iba. Bakit? Dahil ipinapaalala nito sa kanila kung gaano sila kadaling mawala sa sarili nila. Yan ang ayaw harapin ng karamihan. Maraming tao ang hindi naman talaga mahina dahil kulang sila sa talino. Hindi rin dahil wala silang kakayahan. Ang totoo, madali lang silang madistract. Masabihan lang ng konti, apektado na agad. Konting hirap lang, gusto nang umatras. Konting rejection lang, biglang nagdududa na sa sarili. Isang maliit na problema lang, parang nawawala na agad ang focus nila. At doon mo makikita kung gaano karaming tao ang malakas lang sa simula pero bumibigay pagdating sa gitna. Hindi dahil wala silang potential, kundi dahil ang isip nila ay madaling maagaw ng takot, hiya, inggit at pangangailangan ng approval. Hindi nila hawak ang isip nila. Kaya kahit ganado sila ngayon, nawawala rin agad kapag dumating na ang discomfort. Kahit marami silang plano, konting gulo lang, nawawala na ang direksyon. At sa totoong buhay, hindi sapat ang husay kung mahina ang isip mo. Darating at darating ang panahon na walang susuporta sa'yo. Walang magva-validate sa'yo. Walang magsasabi kung tama ka ba o mali. Walang sisiguradong magiging okay ang lahat. At kapag dumating ang panahon na yon, isang tanong lang ang maiiwan. Ano ang mangyayari sa iyo kapag wala nang magbibigay ng suporta? Diyan nagkakatalo ang tao. May mga taong sa unang bagsak pa lang nawawala na agad sa sarili. Pero may mga tao ring habang mas sinusubok, mas tumitibay. Habang mas nasasaktan, mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Habang mas dumadaan sa hirap, mas natututong kontrolin ang isip nila kaysa magpatalo rito. Yan ang klaseng tao na hindi lang hinahangaan. Minsan, kinatatakutan din. Hindi dahil nananakit siya, hindi dahil mainay siya, kundi dahil mahirap siyang guluhin, mahirap siyang iligaw. At sa panahon na yon, ang taong may ganong klaseng isip ay bihira. Yan ang puntong gustong ipakita ni Nietzsche. Hindi nabubuo ang matibay na isip sa komportableng buhay. Hindi ito nabubuo sa madaling panalo, sa palaging approval o sa pag-iwas sa hirap. Nabubuo ito kapag natuto kang tumayo kahit magulo ang lahat. Kapag natuto kang mag-isip ng malinaw kahit may takot. Kapag natuto kang hindi agad bumigay kahit walang kasiguraduhan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahina ang karamihan, bakit maraming tao ang madaling madistract,
At paano ka bubuo ng isip na hindi basta-basta nasisira ng mundo? Dahil sa dulo, ang pinakamapanganib na tao ay hindi iyong pinakamadaldal. Kadalasan, siya iyong taong hindi na madaling sirain. Kung gusto mong maintindihan kung bakit mahina ang karamihan, kailangan mong tingnan hindi lang ang ginagawa nila, kundi kung ano ang takbo ng isip nila araw-araw. Dahil ang kahinaan ay hindi laging halata. Minsan, mukha itong pagiging busy. Minsan, mukha itong pagiging emotional. Minsan, mukha itong pagiging laging pagod, laging overwhelmed, laging nawawala sa focus. Pero sa ilalim ng lahat na niyon, iisa lang ang totoo. Maraming tao ang walang tunay na kontrol sa sarili nilang isip. At yan ang ugat ng kahinaan. Kapag ang isip ng tao ay madaling maapektuhan ng opinyon ng iba, mahina siya. Kapag isang komento lang ang kailangan para masira ang momentum niya, mabilis siyang panghinaan ng loob. Kapag isang rejection lang ang kailangan para pagdudahan niya ang sarili niya, nawawala agad ang tiwala niya sa sarili. Kapag konting hirap lang ang kailangan para umurong siya sa gusto niyang gawin, umaayaw na siya agad. Hindi ito tungkol sa insulto. Katotohanan ito. Dahil sa totoong buhay, hindi ka sinisira agad ng problema. Mas madalas, sinisira ka ng reaction mo sa problema. Hindi ka agad nawawala dahil mahirap ang sitwasyon. Nawawala ka dahil hindi sanay ang isip mo humawak ng bigat, pressure at uncertainty. At dito pumapasok ang malaking problema ng karamihan. Maraming tao ang lumaki na sanay umiwas sa discomfort. Sanay maghanap agad ng relief. Sanay takasan ang mahihirap na emosyon. Kapag may sakit, gusto agad lunasan. Kapag naiinip, gusto agad umalis. Kapag may katahimikan, gusto agad lagyan ng ingay. Kaya ang nangyayari, hindi nila napapalakas ang isip nila. Pinapahina nila ito araw-araw nang hindi nila namamalayan. Sa bawat pagkakataong tinatakasan mo ang di komportableng pakiramdam, tinuturuan mo ang isip mo na mahina ka. Sa bawat pagkakataong mas pinipili mo ang panandaliang sarap kaysa pangmatagalang lakas, mas lalo mong pinapalalim ang ugat ng kahinaan. At habang tumatagal, hindi mo na kailangan ng malaking problema para sumuko. Maliit na bagay pa lang, ubos ka na agad. Isang delayed na result lang, gusto mo nang sumuko. Isang awkward na sitwasyon lang, iniisip mo na buong araw at hindi ka na makapag-focus sa ibang bagay. Isang pagkakamali lang, parang gusto mo nang talikuran ang lahat. Isang tao lang na hindi naniwala sa'yo, biglang bumabagsak ang energy mo. Bakit? Dahil hindi mo hawak ang isip mo. At kapag hindi mo hawak ang isip mo, kahit gaano ka kagaling, lalamunin ka ng sarili mong weakness. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang mukhang motivated sa umpisa pero hindi tumatagal. Magaling silang magsimula. Magaling silang ma-inspire. Magaling silang mangarap. Pero kapag dumating na yung mga panahong nakakabagot, mahirap at minsan nakakahiya, lalo na kapag walang pumapansin, walang sumusuporta at walang kasiguraduhan, doon na sila unti-unting nawawala.
Doon lumalabas ang totoong tibay. Hindi sa simula, hindi sa salita, hindi sa image, kundi sa kakayahang manatili kahit mahirap na. At yan ang wala sa karamihan. Gusto nila ng confidence, pero ayaw nilang dumaan sa mga sitwasyong sisira sa ego nila. Gusto nila ng lakas, pero ayaw nilang maranasan ng pressure na magtuturo sa kanila kung paano maging kalmado. Gusto nila ng discipline, pero ayaw nilang maramdaman ang discomfort na kailangan para mabuo yun. Gusto nila ng resultang pangmatagalan, pero ang ugali nila laging umiiwas sa hirap. At hanggat ganoon ang takbo ng isip, mananatiling mahina ang tao kahit gaano pa kaganda ang plano niya. Dahil ang totoo, hindi ka pinapahina ng hirap. Ang nagpapahina sa iyo ay ang ugali mong tumakbo palayo sa hirap. Hindi ka pinapahina ng pressure. Ang nagpapahina sa iyo ay ang takot mong maramdaman ang pressure nang hindi agad bumibigay. Hindi ka pinapahina ng sakit. Ang nagpapahina sa iyo ay ang habit mong iwasan ang sakit imbes na matutong dalhin ito. Kaya kung gusto mong bumuo ng isip na matibay, hindi sapat na tanungin mo kung paano maging strong. Ang mas tamang tanong ay ito: ano ang mga ugali araw-araw na nagpapahina sa isip mo nang hindi mo namamalayan? Dahil doon nagsisimula ang lahat. Hindi sa malalaking moment, kundi sa maliliit na pagkakataong pinipili mo kung papalakasin mo ba ang isip mo o lalo mo lang itong pahihinain. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Dito nagsisimula ang hindi gustong tanggapin ng karamihan. Hindi tumitibay ang isip sa comfort. Hindi ito nabubuo habang lahat ay umaayon sa iyo. Hindi ito lumalakas kapag laging madali ang buhay. Hindi ito nahuhubog habang puro convenience, validation at magandang pakiramdam lang ang hinahabol mo. Ang totoo, ang isip ay tumitibay lang kapag nasusubok. At yan ang ayaw ng maraming tao. Gusto nila ng strong mindset, pero ayaw nila ng sitwasyong susubok dito. Gusto nila ng confidence, pero ayaw nila ng rejection. Gusto nila ng discipline, pero ayaw nila ng boring at paulit-ulit na proseso. Gusto nila ng solid na self-respect, pero ayaw nila ng moment na kailangan nilang tumayo mag-isa. Gusto nila ng tibay, pero ayaw nila ng pressure. Pero doon na nabubuo ang tunay na lakas. Kapag dumaan ka sa sitwasyong hindi mo kontrolado, kapag may nangyaring hindi ayon sa plano, kapag hindi ka pinili, kapag hindi ka pinaniwalaan, kapag hindi ka na-validate, kapag pakiramdam mo mag-isa ka, doon lumalabas kung gaano talaga katatag ang isip mo. Doon mo makikita kung sino ka kapag wala na ang comfort. Karamihan sa tao, okay lang hanggat okay ang lahat. Kalmado sila hanggat walang problema. Confident sila hanggat walang tumututol. Motivated sila hanggat exciting pa ang simula. Pero kapag dumating na ang pressure, uncertainty at discomfort, doon na nag-iiba ang takbo ng isip nila. Biglang nagdududa, biglang natatakot, biglang gustong umatras. At normal lang yon. Pero ang problema, maraming tao ang doon na humihinto. Imbis na gamitin ang pressure para lumakas,
Ginagamit nila ito bilang dahilan para umatras sa sitwasyon. Imbis na gamitin ang sakit para tumibay, tinatakasan nila ito. Imbis na gamitin ang challenges para mas makilala ang sarili, pinipili nilang bumalik sa dati. At yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nagbabago. Dahil ang bagay na pwedeng magpalakas sa kanila, yon mismo ang lagi nilang iniiwasan. Ito ang mahalagang maintindihan mo. Hindi lahat ng sakit ay sumisira. May mga sakit na gumigising. May mga pressure na nagpapalinaw. May mga rejection na nagtuturo sa'yo kung saan ka masyadong nakaasa. May mga panahon ng katahimikan at kawalan na doon mo unang maririnig ng malinaw ang sarili mong isip. Hindi mo yon makukuha sa komportableng buhay. Hindi ka matututo ng totoong tibay kung lagi kang umiiwas sa mga sitwasyong pwedeng magpagulo sa iyo. Dahil ang goal ay hindi maging taong walang nararamdaman. Ang goal ay maging taong marunong humawak sa nararamdaman niya kahit magulo na ang lahat. Yan ang klase ng isip na bihira. Yung hindi agad nawawala sa direksyon kapag nasaktan. Yung hindi agad sumusuko kapag nahirapan. Yung hindi agad nalulunod sa self-doubt kapag may tumutol o hindi naniwala. At yan ang klase ng isip na binubuo sa pagsubok. Sa totoo lang, maraming tao ang gusto ng resulta ng mental strength, pero hindi nila gusto ang proseso nito. Gusto nila maging calm under pressure, pero ayaw nila ma-pressure. Gusto nila maging focused, pero ayaw nila harapin ng distractions ng may disiplina. Gusto nila maging unshaken, pero ayaw nila ng anumang makakayanig sa kanila. Pero hindi ganon gumagana ang buhay. Hindi mo mabubuo ang isang matibay na isip sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng pwedeng sumubok dito. Nabubuo ito kapag natututo kang manatili, kapag hindi ka agad bumibigay, kapag hindi ka agad tumatakbo, kapag pinipili mong harapin ang hirap nang hindi nawawala ang sentro mo. Kaya kung gusto mong maging mentally strong, huwag mong tanungin lang kung paano umiwas sa pain. Ang mas magandang tanong ay ito. Kapag dumating ang pressure, anong klaseng tao ang lumalabas sa iyo? Dahil doon mo makikita kung ang isip mo ba ay naghahanap lang ng comfort o handa na talagang tumibay. May isang bagay na ayaw tanggapin ng karamihan. Hindi lahat ng sakit ay kalaban mo. May mga sakit na hindi dumadating para sirain ka. Dumadating sila para ipakita sa iyo kung saan ka pa madaling maapektuhan. Para ilabas kung anong bahagi mo ang mahina pa. At kahit ayaw marinig ng marami, madalas doon nagsisimula ang totoong tibay ng loob. Dahil kapag okay ang lahat, madali namang isipin na kaya mo ang sarili mo. Kapag walang problema, madali maging kalmado. Kapag walang tumututol sa iyo, madali maging kampante. Kapag walang pressure, madali sabihing kaya mo ang lahat. Pero hindi doon nasusukat ang tibay ng isip. Nasusukat ito kapag may nawala, may nasira, may hindi nagtagpo, may sumakit, at wala kang choice kundi harapin iyon. Doon lumalabas ang totoo. Doon mo makikita kung gaano kakabilis mawala sa sarili mo. Kung gaano kalaki ang kontrol ng takot sa isip mo. Kung gaano kadali maubos ang focus mo kapag nasaktan ka, napahiya ka, o hindi mo nakuha ang gusto mo. At ang problema,
Karamihan sa tao ay hindi marunong humarap sa sakit. Ang unang instinct nila ay tumakas, takpan, i-distract ang sarili, magpanggap na okay, magalit, manisi, o bumalik agad sa mga bagay na nagbibigay ng mabilis na comfort. Ayaw nilang maramdaman ng bigat, kaya wala rin silang natututunang lalim. At yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang paulit-ulit lang sa parehong cycle. Parehong takot, parehong self-doubt, parehong emotional breakdown, parehong reaction sa tuwing may sugat na tatama ulit. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil hindi nila ginamit ang sakit para mas makilala ang sarili nila. Pero may ibang paraan. May mga taong kapag nasaktan, hindi sila agad tumatakbo. Hindi rin nila agad tinatakpan ng distraction o yabang. Sa halip, ginagamit nila ang sakit para makita ang sarili nila ng mas malinaw. Tinatanong nila, bakit ako tinamaan ng ganito? Ano ang ipinapakita nito tungkol sa akin? Saan ako madaling matrigger? Saan ako masyadong nakaasa? Saan ako kulang sa tibay? At yan ang simula ng pagbabago. Dahil ang totoong tibay ay hindi galing sa pagpapanggap na wala kang nararamdaman. Hindi rin ito galing sa pagiging manhid. Ang totoong tibay ay galing sa kakayahang maramdaman ng sakit ng buo, pero hindi magpatalo rito. Iyong kaya mong tanggapin na nasaktan ka, pero hindi ka mananatiling bilanggo ng sakit na iyon. Yan ang punto ng mas malalim na paghubog sa isip. Hindi ka lalakas sa puro comfort. Hindi ka lalalim sa puro sarap. Hindi ka magiging mentally strong kung bawat sugat ay tuturing mong dahilan para umurong. Minsan, ang mismong bagay na akala mo dudurog sa'yo, ang siyang magtuturo sa'yo kung paano hindi na madaling sirain. At oo, mahirap ito. Dahil mas madaling umiwas kaysa umupo sa sakit. Mas madaling magpanggap na okay kaysa amining may tinamaan sa'yo. Mas madaling sisihin ang mundo kaysa harapin ang katotohanang may bahagi sa loob mo na kailangan pang ayusin. Pero dito nagsisimula ang totoong lakas. Sa sandaling huminto kang tingnan ang sakit bilang sumpa at nagsimula mo itong tingnan bilang training, bilang salamin, bilang pagkakataong makita kung sino ka kapag wala ng comfort, wala ng kontrol at wala ng madaling takbuhan. Kaya kung gusto mong bumuo ng isip na matibay, huwag mo lang tanungin kung paano umiwas sa sakit. Ang mas magandang tanong ay ito, kapag nasaktan ka, mas lalo ka bang nawawala? O mas lalo mong naiintindihan ng sarili mo? Dahil may mga taong pinapalagpas lang ang sakit, pero may mga tao ring doon mismo lumalakas. Kapag ang isang tao ay dumaan na sa pressure, sakit, rejection at uncertainty nang hindi tuluyang nawawala sa sarili, may unti-unting nabubuo sa kanya na bihira sa panahon na yon. Isang isip na hindi madaling natitinag. At mahalagang maintindihan mo ito. Ang isip na hindi natitinag ay hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Hindi ibig sabihin na wala ka ng nararamdaman. Hindi ibig sabihin na nawala na ang emosyon mo o manhid ka na sa lahat. Ang ibig sabihin lang nito, hindi ka na basta-basta kinukuha ng bawat problema, bawat opinyon, bawat takot, at bawat emosyon na dumadaan.
May kontrol ka na sa sarili mo. May paninindigan ka na. Hindi ka na parang papel na kahit konting hangin nililipad agad sa kung saan-saan. Iyan ang kulang sa maraming tao. Masyado silang reactive. Masyado silang dependent sa mood, sa validation, sa takbo ng sitwasyon. Kapag maganda ang nangyayari, okay sila. Kapag may isang bagay na hindi pumabor, kumugulo na agad ang isip nila. Parang ang buong identity nila ay nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa labas. At doon sila nagiging mahina. Dahil kung ang kapayapaan mo ay nakadepende sa panlabas na mundo, hindi ka talaga payapa. Kung ang confidence mo ay nakadepende sa approval ng iba, hindi ka talaga confident. Kung ang focus mo ay nawawala sa bawat distraction, hindi pa matatag ang isip mo. Kaya ang totoong tibay ay hindi lang tungkol sa pagiging positive. Mas malalim ito kaysa roon. Ito yung kakayahang manatiling malinaw kahit magulo ang paligid. Iyong kaya mong maramdaman ng pressure pero hindi ka nilulunod nito. Yung kaya mong harapin ng rejection nang hindi mo binubura ang halaga mo. Yung kaya mong tanggapin na may takot pero hindi mo hinahayaan na takot ang magdesisyon para sa'yo. Yan ang isip na hindi basta-basta naaapektuhan. Hindi siya perfect. Hindi siya laging kalmado. Hindi rin siya immune sa sakit. Pero ang kaibahan, hindi na siya agad nawawala sa direksyon. Hindi na siya basta-basta nababali ng discomfort. Hindi na siya madaling sirain ng mga bagay na dati ay kayang-kayang gumulo sa kanya. At dito, nag-iiba ang buong buhay ng tao. Dahil kapag matatag ang isip mo, iba ka na kapag humarap sa problema. Hindi ka na agad nagpapanik. Hindi ka na agad nagpapadala sa emosyon ng moment. Hindi ka na agad bumibitaw sa isang bagay dahil lang nahirapan ka. Mas humahaba ang pasensya mo. Mas lumilinaw ang judgment mo. Mas tumitibay ang self-respect mo. At higit sa lahat, mas mahirap ka ng kontrolin. Iyan ang dahilan kung bakit ang taong may matibay na isip ay minsan kinatatakutan. Hindi dahil nananakot siya, kundi dahil hindi na siya madaling paglaruan. Hindi na siya madaling hilahin ng guilt. Hindi na siya madaling paikutin ng pressure. Hindi na siya madaling pasunurin gamit ang takot. Kapag marunong ka ng humawak sa sarili mong isip, iba na ang presensya mo. Tahimik pero mabigat. Simple pero solid. Hindi mo kailangang patunayan ng paulit-ulit ang lakas mo. Nararamdaman na lang nila ito. At yan ang direksyong dapat mong puntahan. Hindi ang maging taong laging mainit ang ulo. Hindi ang maging taong laging defensive. Hindi ang maging taong nagpapakitang matapang. Kundi ang maging taong payapa sa loob niya. Yung kahit hindi perpekto ang buhay, hindi ka na agad nawawala sa sarili. Yung kahit may gulo, may direksyon ka pa rin. Yung kahit may hirap, hindi mo na hinahayaan na yon ang magdikta ng buong pagkatao mo. Kaya sa puntong ito, ang tanong ay, hindi na kung nasasaktan ka pa ba o natatakot ka pa ba? Ang mas mahalagang tanong ay ito, kapag dumating ang gulo, kaya mo pa bang manatiling ikaw? Dahil sa dulo, ang totoong malakas ay hindi iyong walang pinagdadaanan, kundi iyong dumaan sa maraming bagay at hindi pa rin madaling natitinag. Sa dulo ng lahat,
Ito ang kailangang maintindihan. Hindi ka magiging matatag dahil lang gusto mo. Hindi sapat ang motivation. Hindi sapat ang good mood. Hindi sapat ang mga salitang nakaka-inspire kung sa unang pressure pa lang nawawala ka na agad sa sarili mo. Ang matibay na isip ay hindi nabubuo sa comfort. Nabubuo ito kapag natuto kang humarap sa hirap nang hindi agad tumatakbo. Kapag natuto kang dalhin ang sakit nang hindi ito ginagawang dahilan para sumuko. Kapag natuto kang manatili sa direksyon mo kahit walang validation, walang kasiguraduhan at walang pumapalakpak. Yan ang ayaw tanggapin ng karamihan. Gusto nilang magkakumpiyansa pero takot silang ma-reject. Gusto nila ng disiplina pero umiiwas sa mga routine na paulit-ulit at nakakainip. Gusto nila maging matatag pero ayaw maranasan ang bigat ng pressure. Gusto nila ng matibay na pag-iisip, pero hindi nila gustong pagdaanan ng mga sitwasyong huhubog dito. Pero hindi ganoon gumagana ang buhay. Kung gusto mong bumuo ng isip na hindi madaling sirain, kailangan mong tigilan ang paghabol sa laging komportable. Kailangan mong tigilan ng ugaling laging umiwas sa discomfort. Kailangan mong tigilan ang pagdepende sa validation ng iba para maramdaman mong may halaga ka. Dahil sa totoo lang, ang mundo ay hindi titigil para alagaan ang marupok mong isip. Darating at darating ang gulo. Darating ang pagkatalo. Darating ang rejection. Darating ang mga araw na walang sisiguro sa'yo na magiging okay ang lahat. At sa mga sandaling iyon, doon mo makikita kung ano talaga ang nabuo mo sa loob. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung gusto mo bang maging mentally strong. Ang mas mahalagang tanong ay ito: handa ka bang dumaan sa mga bagay na kailangan para tumibay talaga ang isip mo? Handa ka bang harapin ng discomfort nang hindi agad umaatras? Handa ka bang mawalan, masaktan at madapa nang hindi mo hinahayaang sirain ka nito? Handa ka bang bitawan ang dating bersyon ng sarili mong laging naghahanap ng madali? Dahil sa dulo, ang pinakakinatatakutang tao ay hindi iyong pinakamayabang, pinakamadaldal o laging gustong mangibabaw. Kadalasan, siya iyong tahimik, pero panatag sa sarili. Sugatan, pero buo ang isip. Sinubok, pero hindi nasira. At baka yan ang klase ng isip na kailangan mong hubugin na yon. Hindi para takutin ang iba, kundi para sa wakas, wala nang madaling makakasira sa'yo. At kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, malamang may isang bahagi ng sarili mo na naiintindihan na ngayon kung bakit ka madaling maubos dati. Isang bahagi mo na nakikita na hindi sapat ang husay kung ang isip mo ay madaling madistract, madaling matinag, at madaling sirain. Na ang tunay na tibay ay hindi nagsisimula sa confidence. Nagsisimula ito sa paraan ng pagharap mo sa pressure, sa sakit, at sa mga araw na walang sisiguro sa'yo na magiging okay ang lahat. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, handa ka ba sa discomfort na kailangan para tumibay? Handa ka ba sa pressure na hindi mo matatakasan? Handa ka ba sa mga araw na walang validation, walang pagkilala at ikaw lang ang aasahan mo?
Handa ka ba bayaran ang presyo ng pagiging mentally strong? Kung nakarelate ka sa topic natin na ito, at kung may bahagi ng video na ito na nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, i-type mo sa comments, "Pinipili kong tumibay." Tingnan natin kung ilan dito ang handa ng hubugin ang isip na hindi madaling sirain. At bago ka umalis, panoorin mo rin ang susunod na video. May isa pa tayong mahalagang pag-uusapan doon na pwedeng maging susunod na hakbang sa paghubog ng mas matibay mong isip. Magkita tayo doon.